Nang hindi siya sinagot ni Sarah, lumapit pa siya at idinikit ang sarili dito. Hindi pa? Hindi mo pa ba nararanasan ang aking kagalingan? Hindi ba sabi mo, magaling ako sa kama? Kaya ko yung patunayan sa'yo paulit-ulit na mula si Sarah sa pinagsasabi nito. Tama na, tigilan mo na yung kagalingan sinasabi mo. Pinapagising ka ni Mr. Jomar, may meeting ka raw mamaya sa kumpanya. Kaya bumangon ka na. Mas gusto kong yakapin ang asawa ko. Ayaw kong bumangon. Lalo pa siyang dumikit kay Sarah. Hinanap ang labi nito at tinalikan ito. Hindi ko kayang malayo sa maganda kong asawa. Daddy si Daddy. Akma sanang iiwas si Sarah pero bago pa man niya may tukod ng kamay, nahulaan na ito ni Zephyr. Hinawakan nito ang kanyang maliit na kamay at mahigpit na pinagtagpi ang kanilang mga daliri. Wala siyang lakas upang lumaban kaya tuluyan siyang nilamon ng halik nito hanggang sa mawala ng kanyang katinuan. Hindi niya alam kung bakit natatangay siya sa tuwing ginagawa to ni Zephyr sa kanya. Matapos ang matagal na halikan, biglang naalala ni Sarah kung bakit siya nandoon. Agad niyang tinapik ng ilang beses ang dibdib nito. Asawa ko. Malambing na tugon ni Zephyr. Habang nakatitig kay Sarah na may nagiinit na katawan, muling nagseryoso si Sarah. Sabi ni Mr. Jomar, kailangan mo nang bumangon. May mahalagang pulong ka ngayong hapon. Napakunot noo si Zephyr sa narinig, tila hindi natuwa. Pero wala siyang nagawa kung hindi tumigil. Hinaplos niyang pisngi nito at marang sinabi sa paos na boses. Babalikan kita mamayang gabi para gawin ang gusto mo. Anong ibig mo sabihin sa gusto ko? Hindi niya napigilang itanong yon. At ang lagay parang siya pa ang nasasabik sa katawan ng lalaking ito. Abnormal talaga. Ngumiti si Zephyr at hinaplos ang kanyang mukha. Hindi mo ba gusto? Kung ayaw mo, bakit lagi ka nagsusuot ng sexing pantulog para akitin ako? Saka nakakalokong ngumiti ito sa kanya. Hindi na niya gustong balikan ng nakaraan. Ramdam ni Sarang pag-iinit ng kanyang mukha. Bata pa ako noon at wala pang alam. Buwisit ka. Wala pang alam pero marunong ka nang mangakit sa asawa mo. Tapos sasabihin mo hindi mo gusto? Talagang nasa mood ng mang-asar ang asawa niya ngayon. Ang sarap isubo ng harapan nito sabay kagatin. Gusto niyang batukan to. Araw-araw na lang. Panay pang-aasar gamit ang nakaraan. Namumulang hinampas niya si Zephyr. Tama na, bumangon ka na. Hinihintay ka na ni Mr. Jomar sa labas. Takot si Sarah na kung magtagal pa siya doon, baka tuluyan nang hindi bumangon si Zephyr para magtrabaho. At siya na lang ang atupagin nito. Kaya mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Bumaba sa kama at walang lingon likod na tumakbo palabas. Bago siya tuluyang lumabas, nilingon niya ito. Kung ikaw kayang hindi ko pagbigyan ha, baka maglupasay ka sa paglalaway sa katawan ko. Bago pa nakasagot si Zephyr, nagmamadali na siyang tumakbo palabas. Pagbalik niya sa kabilang silid, naghihintay si Mr. Jomar. Agad itong lumapit at nagtanong. Madam, gising na ba si sir mo? Namula pa rin si Sarah, ngunit nagpanggap siyang seryoso saka sumagot. Gising na siya. Maliligo na dapat siya ngayon. Ikaw nang bahalang maghanda ng tanghalian niya. Lumapit siya kay Lloyd, ngunit napansin ng batang pamumula ng kanyang mukha agad na nagtanong. Mommy, bakit mapulang mukha mo? Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha. Halatang nahihiya. Nandun pa si Mr. Jomar at ayaw niya makita nito ang kanyang reaksyon. Makalipas ang ilang sandali dumating na si Zephyr. Ang suot niyang suit ay kagabi pa nakasampay. Sa kanyang braso habang marahan siyang naglakad papasok, elegante at maliwalas. Daddy, nandito ka na! Bati ni Lloyd sa kanyang ama. Napatingin si Sarah kay Zephyr, nakatayo sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang matangos na ilong at matalim na panga ay lalong nagbigay diin sa kanyang karisma. Halos mapanganga siya sa posturang iyon. Hindi niya maiwasang mapalunok ng bahagya. Ang asawa ko, napakagwapo talaga, sabi niya sa sarili. Anong nangyayari sa'yo? Naglalaway ka ba sa asawa mo? Biro ni Zephyr sa kanya. Bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig. Natawa naman si Lloyd sa hirit na yun ni Zephyr. Namumula siyang tinakpan ang kanyang muka, gamit ang kanyang buhok. Sir, inabot ni Mr. Jomar ang bagong suit kay Zephyr at nagpalit ito ng damit sa loob ng silid. Pagdating ng tanghalian, pinapasok ni Mr. Jomar ang mga nagdala ng pagkain bago to lumabas ng kwarto. Nagulat si Sarah at nagtanong, sasabay kumain si Mr. Jomar sa atin?
Hindi ba sasabay kumain si Mr. Jomar sa atin? Lagi siyang kumakain kasama ng mga bodyguard. Sagot ni Zephyr na tila wala lang bago niya maalala ang isang bagay at muling nagtanong. Hindi ba dapat madidischarge na si Lloyd ngayon? Tinignan niya ang oras, lagpas 12:00 na. Karaniwan 11:00 ng umaga pinapalabas sa mga pasyente. Kumuha ng beef taco si Sarah at kumagat bago sumagot. Sabi ng doktor, nasa business trip ang psychologist ngayong umaga at babalik ng 3:00 para mag-consult kay Lloyd. Kung walang problema, pwede na siyang lumabas pagkatapos nun. Ayos, hintayin niyo na lang. Magpapadala ko ng mga tao para magbantay sa pinto ng kwarto. Sagot ni Zephyr sa kanya habang kumakain. Alam ni Sarah na ginagawa to ni Zephyr para protektahan sila, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa halip ngumiti siya at inabot ang isang piraso ng broccoli sa lalaki. Kainin mo to. Tinignan lang ni Zephyr ang gulay sa harap ng kanyang bibig at agad na napasimangot. Bahagyang tinaas ni Sarah ang kanyang kilat, may bahig na pangungutya niya sinabi. Subukan mong hindi kainin ito at isinusubok ko sa'yo. Ngumiti si Zephyr. Ibinuka ang kanyang bibig upang kainin ang broccoli, sabay nilaan siyang daliri ni Sarah. Parang natupok ng apoy si Sarah at kagad niyang binawi ang kamay niya. Mukhang balisa. Kahit kailan talaga, may kalokohan ng lalaking ito. Ang dila nito ay mainit pa sa sabaw ng dala ng mga guards para sa kanila. Mommy, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Lloyd. Napansin ang kanyang pagkabalisa, namumula pa rin ang mukha niya at nag-iiwas ang tingin saka sumagot. Wala, meron. Saglit siyang tinignan ni Zephyr na may makahulugang tingin sa mga mata. Nakangiti ang lalaki na parang tinutokso siya. Ang hudas na ito, may pananakot niya itong tinignan. Ano po yun? Tanong ni Lloyd na tila nag-aalala sa nangyayari sa ina. Hindi naman siguro sasabihin ng lalaking ito ang kalokohang ginawa niya sa aming anak. Kung hindi, bulong niya sa kanyang sarili, lalong namulang mukha ni Sarah nang maisip ang bagay na yon. Bahagyang ngumiti si Zephyr at nagsalita. Aksidente kong nakagat ang daliri niya, kaya nagulat siya. Daddy naman, bakit ka naman po ganun kawalang ingat? Lumingon si Lloyd kay Sarah na nag-aalala. Mommy, masakit ba? Patingin nga po ng kamay mo. Si Daddy kasi magpapasubo na lang, nangangagat pa. Hinawakan ni Lloyd ang kamay niya, sinuri yun kung maayos. Ayos naman talaga yun, dinilaan lang naman ng tatay nito. Agad niyang iniiwas yun ng medyo nag-alangan. Ayos lang, hindi naman anak masakit. Wala namang sugat sa kamay niya, pero parang may pumitik sa loob ng puso niya. Dahilan para siya ay kabahan. Ang pagkabog na yon ay narinig mismo ng kanyang tenga. Gayunpaman ay may bahagyang ligaya sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang kiligin ng sobra. Ito na ba ang tinatawag na kaligayahan? Ganito ba ang totoong saya? Na-rescue na ang pamilya ni Joselito. Nakuha ng pulisya ang lahat ng ebidensya at nagtungo sa bahay ng pamilya Sanchez upang aristuhin ang mga sangkot sa kaguluhang yon. Pagdating ng mga pulis, mahimbing na natutulog si Eloisa para sa kanyang beauty sleep, ngunit bigla siyang nagising ng marahas na pasukin ang kanyang bahay. Inalis niya ang kanyang eye mask na may madilim na ekspresyon sa mukha at napamura. Lintik na. Sinong walang modong nanggugulo sa pagtulog ko? Inis niyang wika. Nang imulat niyang kanyang mga mata, nakita niyang grupo ng mga pulis na nakasuot ng uniform. Biglang nag-iba ang kanyang mukha. Anong ginagawa niyo dito? Pinakita ng mga pulis ang kanilang mga ID. Magandang araw, Miss Sanchez. Nandito kami upang makipag-usap sa inyo tungkol sa pagkawala ng pamilya ni Joselito Dimagiba at sa pagdukot kay Lloyd Jan de Vera. Si Floyd de Vera ay si Lloyd. Saglit na natigilan si Eloisa sa kanyang narinig, pero agad niyang pinanatili ang kanyang kalmadong ekspresyon. Hindi ko alam kung ano sinasabi niyo. Wala akong kinalaman dyan. Hindi na mahalaga kung hindi mo alam. Sumama ka na lang sa amin sa presinto at malalaman mo rin ang lahat. Sagot ng pulis sa kanya. Nalamig ang ekspresyon niya na tila ba nasukol na siya sa dulo. Gusto ko na munang makausap ang abogado ko. Walang problema, magkikita rin kayo sa presinto. Sagot ng isa sa mga pulis na lahat ay naghihintay sa loob ng kanyang silid. Wala siyang nagawa kung hindi magpanggap na kalmado. Isinuot niyang kanyang coat, sunglasses at sombrero bago lumabas ng kwarto kasama ang mga pulis. Wala doon si Cindy, nakahinga ng maluwag si Eloisa. Malamang ay nalaman na ni Cindy ang nangyari at umalis na bago pa ito maabutan ng mga pulis. Ngunit kasabay nito, may kirot sa kanyang dibdib.
Bakit ito tumakas na mag-isa nang hindi man lang siya ginising o binalaan? Bagamat may lungkot sa kanyang puso, umaasa siyang ililigtas siya ni Cindy kung sakali. Hindi siya pababayaan nito. Habang lumalabas, palihim siyang lumingon sa mayordomo at bumulong ng ilang salita. Pag alis ko, tawagan mo kaagad ang anak ko at sabihin mong dinala ako ng mga pulis sa presinto. Bilin niya. Opo, sagot ng mayordomo na nakayukot mukhang mahinahon. Dinala si Eloisa sa presinto pero mariin niyang itinanggi ang lahat at tumangging magsalita. Ang tanging hiling lang niya ay makausap ang kanyang abogado. Samantala, nakatakas nga si Cindy. Nang umagang iyon, naglalakad siya sa likod bahay at napansin niyang may 3 sasakyan ng pulis na dumating sa kalsada sa labas. Alam niyang may hindi magandang mangyayari. Ramdam niya na sa bahay nila ang mga ito tutungo. Agad siyang nagdesisyon na tumakas sa likurang pinto gamit ang isang tungkod. Oo, hindi masyadong maayos ang isa niyang binti, ngunit kaya pa rin niya maglakad gamit ang tungkod. Bagamat mahirap ito para sa kanya. Nagtago siya sa mga palumpo ng matataas na halaman. Hindi man na nagpakita hanggang sa umalis sa mga pulis. Ngunit hindi siya naglakas loob na bumalik sa bahay. Kaya kinuha niya ang kanyang phone na tinawagan ang pang-4 na boss na inupahan niya. Ang ika-4 na boss ay isang gangster na tinulungan siyang dukutin ng pamilya ni Joselito. Binigyan niya mga to ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagdukos sa pamilyang yon. Sa mga oras na yon, galit na galit din ang ika-4 na boss. Cindy Sanchez, tamang-tama, hinahanap din kita. Kaninang alas 6 ng umaga, sinalakay ng mga pulis ang hideout namin. Dinala nilang pamilya ni Joselito pati na rin ang ilan sa mga tauhan ko. 2 oras nang nakalipas mula nang matanggap niya ang balita. Sa sobrang galit, nanilisik ang kanyang mga mata at may bahid ng pananakot sa kanyang boses. Nasa kamay na ngayon ng mga pulis ang mga tauhan ko. Kailangan matulungan akong palayain sila. Palayain sila? Hindi nga niya kayang protektahan ang sarili niya ngayon. Kaya't malamig ang mukha niya na sumagot. Anong kinalaman ko dyan? Ang mga tauhan mong inutil at hindi malang makahanap ng matinong taguan. Sandamakmak kayo ng mga bobo. Anong sinabi mo? Napasigaw ang ika-4 na boss sa galit. Hoy Cindy, huwag mo akalain ang pamilya mo'y makapangyarihan lang dahil may pera kayo. Ngayong na-rescue ng pamilya ni Joselito, baka isumbong ka niya. Baka makulong ang nanay mo at hindi na makalabas kailanman. Isa ka rin namang inutil. Pilay. Sa sobrang galit ni Cindy, bigla niyang ibinaba ang tawag. Ngayon na nahulid na si Eloisa, kumimatibay na ebidensyang pulis siya, hindi na sila makakatakas sa pananagutan. Ang tanging pag-asa na lang niya ngayon ay si LV. Tama, kailangan niya makausap si LV. Kung makumbinsi ni LV si Zephyr na palampasin sila ngayon, maaari pa silang makaligtas ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Cindy upang kumalma at saka pumunta sa ospital. Gamit ang kanyang saklay ay kailangan niyang kausapin ang ina ni Zephyr. Hindi sila pababayaan noon. Pagdating niya sa ospital, pumasok ang assistant ni LV upang ipaalam ang kanyang pagdating. Si LV ay nakahiga sa kama. Maputla ang muka, hindi niya alam ang nangyari ngayong araw. Ngunit tila mas bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi malinaw kung ito ba ay senyalis ng kanyang huling sigla bago tuluyang manghina. Malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang apo, nagkaroon siya ng pag-asang mabuhay. Kaninang umaga, tumawag si Eloisa sa kanya. Sinabi ng abogado na kailangan makipag-ugnayan si LV kay Zephyr at kumbinsihin ito na palayain siya dahil may hawak na matibay na ebidensya ang pulisya laban sa kanila. May mga record ng pagpapadala ng pera na nagpapatunay na si Cindy ang nagbayad ng utang sa sugal ng mga gangster. Meron ding ebidensyang si Eloisa mismo ang nagbayad sa ika-4 na boss upang dukutin ang pamilya ni Joselito. Hindi na sila makakatakas at ang tanging pag-asa na lang nila ngayon ay si LV. Kaninang umaga pa lang nalaman na ni LV ang tungkol sa pagkidnap kay Lloyd. Sa sobrang galit niya, pinagalitan niya si Eloisa sa telepono. At bago pa siya tuluyang kumalma, biglang dumating si Cindy sa kanyang kwarto. Umupa sila ng mga tao para dukutin ang sarili niyang apo. Paano sila nagkaroon ng kapal na mukhang lumapit sa kanya ngayon para magmakaawa? Malamig ang boses ni LV nang sabihin niya. Hindi, lumabas ang kanyang assistant at sinabi kay Cindy. Ayaw ka makita ng madam, madungis at gusgusin si Cindy mula ulo hanggang paa. Wala siyang nadalang pera sa pagpunta dito, kaya napilitan siyang manghiram ng 200 sa mga estranghero upang makasakay ng bus. Nadapa rin siya sa daan, kaya puno ng putik ang kanyang muka. Napakaawa ng kanyang itsura,
Para na siyang taong grasa sa labas na namamalimos. Ayaw niya ako makita. Biglang sumiklab ang galit ni Cindy. Napakaraming hirap ang tinis niya bago makarating dito. Ngayon, punong-puno ng puot ang kanyang puso. Kinagat niyang kanyang labi at mariing sinabi, "Papasukin mo ko at sabihin mo kailangan niya ako makita ngayon. Kung hindi ipapaalam ko sa mga pulis ang lahat ng kasalanan niya. Kapag pumasok ako doon, hindi na siya makakatulog ng mahimbing." Namutlang assistant at dali-daling pinarating kay Elvie ang sinabi ni Cindy. Hindi makapaniwala si Elvie sa narinig. Pinagkatiwalaan at minahal niya noon si Cindy pero ngayon siyang nangangailangan, nagawa pa siyang takutin. Halos masamid siya sa galit ngunit pinigilan ng sarili at malamig na sinabing, "Papasukin mo siya." Gusto niyang marinig kung anong pananakot ang balak gawin ni Cindy matapos itong ipadukot ang kanyang apo. Noon may konting pagkakautang na loob si Elvie kay Cindy kaya ibinigay niya dito ng paborito niyang villa. Pero ngayon nakita niyang isa pala tong walang pusong babae. Ilang sandali pa pumasok si Cindy na may dalang tungkod. Madilim ang kanyang mga mata, wala nang dating banayad na ugali. Tumayo siya sa harapan ni Elvie at tumingin pababa sa kanya. "Tita, kamusta ka ngayon?" Bati ni Cindy na tila ba walang ginawang masama. Tinapunan lang siya ng tingin ni Elvie at malamig na nagtanong, "Narinig ko na gusto mong pumunta sa pulis para isumbong ako." Huminga ng malalim si Cindy sa kanang salita. "Tita, ayaw kong gawin yon. Ang gusto ko lang ikausapin mong pinsan ko at kumbinsihin siya na palayain kami. Kapag pumayag siya, aalis kami ng ina ko papuntang ibang bansa at hindi na kami babalik." Pakiusap niya. Umaasa siyang pagbibigyan siya ng matanda sa huling pagkakataon kapalit ng mga dating pagsisilbi niya dito. Papunta rito, napagtanto na ni Cindy ang lahat. Dinukot niya si Lloyd at nag-iwan ng ebidensya. Tuluyan na siyang natalo. Ano pang magagawa niya bukod sa paghingi ng tulong ni Elvie? Kailangan niya ito para makaalis siya ng bansa kasama ang kanyang ina. Ngayon wala na siyang ibang hangad kundi mailigtas ang sarili at ang kanyang ina. Hindi na niya gusto ang Sanchez Group. Ang kailangan lang niya isang buwan ng sustento na 300,000 para sa kanilang pamumuhay. Sa galit halos manginig si Elvie nang marinig ito. Dinuro niya si Cindy at sinigawan. "Dinukot mong anak niya. Paano may inaasahang palalayain ka niya? Talagang napakahayop mo palang mag-isip. Tita, hindi ka ba sanay sa ganito? Basta magkunwari kang may sakit at kaawa-awat, siguradong lalambot ang puso ng pinsan ko." Mariing sabi ni Cindy. "Ang kailangan mo lang ay sabihin sa kanya na palayain kami. Kasi nangihina ka. Yun lang." Halos matawa na si Elvie sa pinagsasabi ng babaeng kaharap niya. "Cindy, ikaw mismo nagsabi sa akin na gawin ito noon. Tinulungan lang kita. Oo, hindi ba't epektibo naman noon? Lagi kang kinikilingan ng pinsan ko. Sino bang may kasalanan ko hindi si Elvie mismo?" Malamig na sagot ni Cindy. "Magkunwari ka ulit na may sakit at tulungan mo kami ng mama ko. Kapatid mo siya at ako naman ay pamangkin mo. Nung ilang taon ka na may sakit, kami ng mama ko ang nag-alaga na suklian ng sayo. Dapat mo namang kabutihan yon. Hindi ba? Nananaginip ka," maring sagot ni Elvie. Ramdam ang panlalamig sa kanyang puso. Talaga palang ganyan na kawalang hiya ang isipan mo. Nakukuha mo pang humiling sa akin sa kabila ng mga ginawa mo? Ngayon niya lang tuluyang nakita ang tunay na mukha ni Cindy. Noon nagpapanggap itong mabait, malambing at maalalahanin. Tuwing may hindi pagkakaunawaan sila ni Sarah, si Cindy ang unang lalapit para aliwin siya. At kapag natatakot siyang harapin si Zephyr, ito rin na nagpayong magpanggap siyang may sakit dahil alam niyang hindi siya kayang sisihin ni Zephyr. Sa lahat dahil sa pagiging isang mabuting anak nito. Ngayon sa pagbabalik tanaw, napagtanto niya kung gaano siya nagamit ng lubusan. Ang babaeng ito ay matagal na nagpapanggap na maamo at ginagamit lamang siya. Nakaramdam siya ng labis na pagsisisi. Nang maalalang lahat ng maling bagay na kanyang ginawa, namumulang kanyang mga mata sa galit at hinanakit. "Isa kang malupit na babae. Hindi na kita matutulungan pa. Kaya itigil mo ng ilusyon mong yan." "Okay," sagot ni Cindy ng malamig. "Kung ayaw mo akong tulungan, sasabihin ko kay Zephyr ang lahat ng ginawa mo. 4 na taon na ang nakakalipas. Isusumiti ko rin sa pulisya ang mga ebidensya." Nalamig ang mukha ni Elvie sa sinabi ni Cindy. "Anong ebidensyang meron ka?" Sa kalmado at matigas na tinig sumagot si Cindy. "Palagi mong ginugulo si Sarah noon. Nagbayad ka ng media para siraan siya. Sinaktan at ininsulto mo siya. Ang mga ito ay malinaw na paninirang puri at pananakit. At kung malaman to ni Lloyd, magiging isang malupit na lola ka sa paningin niya.
Hindi ka na niya magugustuhan at baka kamuhian ka pa. Napuno ng lamig at talas ang tingin ni LV. Hindi ko inakalang ganito kakatuso. Matigas ang kanyang boses. Habang nakatingin kay Cindy. Pero wala akong pakialam. Ganito ng katawan ko. Kung gusto mong magsampa ng kaso, sige. Kung aarestuhin ako ng pulis, handa ako makulong at pagbayaran ng aking mga kasalanan. Tumawa ng mapait si Cindy. Tinanggap ko ng lahat pero naalala mo ba kung paano ko tinratong pamilya niyong De Vera? 4 na taon na ang nakakalipas. Nakita mo kung paano nasirang pinsan ko dahil kay Sarah. Kung paano siya nalugmok at kung paano ka bumagsak sa ospital. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Sanchez, magiging ganito ba ang pamilya De Vera ngayon? Ang babaeng yun na sumira sa pamilya mo. Pero ngayon naka-recover ka na, si Zephyr ay mahal pa rin siya at gusto siyang ibalik. May apo ka na kaya masaya ka na. Samantalang ako lang ang nagdusa. Binali ni Sarah ang aking mga bintit at ngayon gusto pa nilang kunin sa akin ng Sanchez Group. Tita, tinulungan kita ng sobra at ganito mo ko tinrato ngayon? Habang nagsasalita, lalong lumalalim ang sama ng loob ni Cindy. Ibinigay niya ang lahat, ngunit sa huli nagamit lang siya upang gawing masaya ang iba. Lahat sila'y nakahanap ng kaligayahan, ngunit siya ang itinapon at nakalimutan. Paano niya matatanggap ang ganitong kapalaran? Sa galit na bumabaga sa kanyang mga mata, mabilis siyang sumugod at hinablot ang hospital gown ni LV. Tita, tulungan mo ko ulit. 4 na taon ang nakalipas. Ginawa ko lahat para sa pamilya niyo. Wala man ako natanggap na gantimpala. Nagpakahirap naman ako. Kahit na ano pang mangyari, kailangan mo kong tulungan ngayon. Hindi maaring babaliwalain mo ako. Ako ang nagsakripisyo ng lahat. Ako ang nagmalasakit sa inyo noon pa man. Nangako ka sa akin na mapapangasawa kong anak mo. Pero sa huli ako na lang ang magdurusa. Kami na lang ng mami ko. Wala kang utang na loob. Para nang baliw si Cindy. Halos hindi makahinga si LV habang hawak siya sa kwelyo ni Cindy. Ngunit matigas pa rin ang kanyang sagot. Nananaginip ka lang. Buti nga't hindi ka pinakasalan ng anak ko. Nananaginip? Lalong nag-init ang ulo ni Cindy sa kanyang narinig. Noong simula pinangakuan siya ni LV. Sinabi nito na gusto siya nito at gagawin siyang manugang, kaya naman nagkaroon siya ng maling pag-asa. Kung may mali man siya, kasalanan din ni LV ang lahat ng iyon. Tapos ngayon inilipos na siya nito, ginagawa siyang katawa-tawa. Kasalanan niyang himukin siya ng paulit-ulit, paasahin siya at sa huli hindi to pa rin ang pangako. Anong klaseng taong mga ganito? Mag-anak sila ng mga ingrata. Lahat sila ganoon. Si LV, si Mrs. Sanchez at maging si Zephyr. Habang lalong iniisip ni Cindy ang lahat, mas lalo siyang nilamon ng puot. Kung ayaw siyang iligtas ni LV, hanap siya ng iba na pagbayarin ng kanyang galit. Total napakarami na niyang kasalanan. Hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Bakit hindi niya nalang patayin ang lahat ng mga nakakainis sa taong ito? Papatayin na muna niya si LV pagkatapos si Sarah. Isusunod niya si Lloyd at sa huli si Zephyr. Tuluyan ang nabaliw si Cindy. Inipit niya ng mga daliri ang leg ni LV. Pinipigilan tong makahinga. Kung ayaw mo akong tulungan, mamatay ka na lang, matanda ka na. Sinungaling ka pa. Napakarami mong pinangako sa akin pero ni isa wala kang tinupad. Nasira kong buhay ko dahil sa'yo. May kapal ka pa na mukhang sabihin ako ang malupit? Ikaw ang tunay na malupit. Si Sarah, hindi naman talaga siyang kaaway ng pamilya niyo. Ang kanyang ama ang siyang tumulong sa inyo pero paano niya siya tinrato? Ininsulto mo siya. Tinawag siyang malas at tinayaan mo matigil ang gamot ng kanyang ama. Pinilit mo siyang mamatay bago pa siya makalabas ng ospital. Ang sabi mo akong malupit? Ang totoo, naghasik lang ako ng away pero ikaw ang gumawa ng tunay na kasalanan. Kung hindi ka naging ganito kalupit, nagawa mo bang gawing magkaaway ang anak mo at ang asawa niya? Nagawa mo bang itulak si Sarah na saktan si Zephyr? Sa totoo lang lahat ng ito, ikaw ang may gawa. LV, ikaw ang tunay na mamamatay tao. Pinagkamalan mong kaaway ang dapat mong pasalamatan at tinuring mong kalaban ng tunay mong kaibigan. Ikaw ang sumira sa relasyon ng anak mo at ni Sarah. Ikaw ang dahilan kung bakit naging inutil si Zephyr. Ikaw rin ang nagdala sa De Vera Group sa krisis. Lahat ng kasalanan ikaw ang may gawa. Hindi na makahinga si LV. Pilit niyang sinasagap ang hangin upang makahinga habang ang mga luha niya ay talagang bumabagsak. Oo, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ikinalulungkot niya ito sa lahat ng oras kaya siya'y nalulumbay at ang kanyang kalusugan ay lumalala araw-araw. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang paboritong pamangkin isa sa sakali ng kanyang leeg habang nakahiga siya sa kama sa ospital at sinabing gusto siyang patayin nito.
Ito ay marahil isang parusa mula sa Diyos. Gumawa siya ng mali kaya hindi na siya lumapit sa kanyang anak. Iniwasan din siya ni Sarah, ni Lloyd. Si Lloyd ay naiinis din sa kanya at alam niya yon. Subalit ang mga to'y nagpakita ng maayos sa kanila. Kahit alam niya nagkasala siya sa kanila. Kaya ayaw na ni Elvie na mabuhay. Kung ito ay isang krimeng ginawa niya, handa siyang bayaran to ng kanyang kamatayan. Bukod pa doon, siya ay pagod na sa araw-araw na pag-inom ng gamot at mga iniksyon. Kailangan na niyang mamahinga. Sa makatuwid, si Elvie hindi nagpupumilit na malaya. Nais niyang mamatay sa mga kamay ni Cindy upang maging malaya. Ito na ang kanyang katapusan at pagbubukas ng kanyang kalayaan sa kabilang mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang pintuan ng ward ay tinulak ng malakas at bumukas. Si Sari tumakbo mula sa labas at tinulak si Cindy palayo kay Elvie. Nauntog sa medical rock si Cindy at tumugong kanyang ulo. Halatang pagkahilo sa babae sa lakas ng pagtama. Tinulungan niya si Elvie at nais na sanang ilabas ito. Ang matanday maputla at sinabi ng mahina, "Hindi, Sarah. Humihingi ako ng paumanhin para sa iyo. Marami ako nagawang masasamang bagay. Hindi mo na ako kailangang iligtas. Maari ka nang umalis. Humihingi ako ng paumanhin para sa iyo sa buhay na ito. Kung may isang pagkakataon sa susunod na buhay, babayaran kita. Magiging mabuti akong biyanan mo."